depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, so mabilisan lamang tayo ngayon. And ang topic natin ay paano manipulahin ng ex pabalik sa'yo. 3 paraan upang manipulahin siya. Bibigyan kita ng isa-isang mga paraan upang manipulahin siya. Pero syempre, yung iba dito narinig mo na. However, ito lang naman ang paraan. Kaya, kahit paikot-ikot tayo sa mga sinasabi natin, isa lang naman yung topic natin. Ang mga nakikinabang dito kadalasan yung mga bagong nanonood. Dahil yung mga matagal na nanonood sa video ko, alam na itong mga to. Okay? So let's start. Mabilis lang tayo ngayon. Number 1, no contact rule with self-improvement. Narinig mo na ang no contact rule with self-improvement. Tama. Pero sa totoo lang, actually, 85% of my subscribers and 85% of my clients nagfe-fail dito. You know, napakabilis at napakadaling pakinggan ng salitang no contact rule at napaka-easing pakinggan ng self-improvement. Napaka-understood, napaka-common sense, napakadaling maunawaan ng no contact rule at self-improvement. Pero bakit hindi nila nababalik yung ex nila? Hirap kasi silang gawin ang no contact rule with self-improvement. Doon sila nagkakasabog-sabog kaya walang nangyayari at hindi nababalik ang ex nila. Kulang sa commitment sa no contact rule at kulang naman sa sipag pagdating sa self-improvement. Kasi nga naman, nakakatamad mag-exercise, magbasa ng libro, manalangin, gumawa ng paraan sa sarili, mag-focus sa career, mag-start ng business, pagkatapos magkaroon ng behavioral changes. Kung dati needy, ngayon magiging cool. Kung dati mukha kang pathetic, ngayon magiging astig ka na. Ang hirap, nahihirapan kadalasan yung mga clients ko pagdating sa self-improvement. At no contact rule, madalas dito sila nagkakasabog-sabog. I promise you. Talagang ito yung nangyayari sa realidad. So yeah, no contact rule with self-improvement is the number 1 suggestion or number 1 technique upang mabalik mo ang ex mo sa'yo. Pero, sabihin ko sa'yo ang totoo, maraming nagfe-fail dito. Kaya ang pinakamagandang gawin, no contact rule with self-improvement. Huwag kang mag-fail. Yun yung pinakamadaling sagot sa katanungan kung bakit hindi nagiging effective ang no contact rule kung minsan. Number 2, being unapologetic. Ano ba ang unapologetic? Kapag sinabing unapologetic, ibig sabihin, ito yung tipong kapag kausap mo, dire-diretso kausap at medyo matapang kausap. Siya yung tipong hindi mo mapapasorry. Madalas kasi sa inyo kapag kausap niyo yung ex nyo, pabebe kayo o parang madali kayong lumuhod, madali kayong tumiklop. Para kayong bakal na nalulusaw kapag nilalagay na kayo sa apoy. Ganyan kayo, ganyan yung style nyo. Yung ex nyo parang apoy, tapos kayo para kayong mga bakal na unti-unting tumutuklip. Alam mo yun? So, para magkaroon tayo ng isang paraan para manipulahin ng ex pabalik, ipakita mo na equal kayo ng ex mo. Anong equal? Kapag kausap mo siya, or kapag, halimbawa, nagkaroon ng certain scenario na nag-usap kayo, huwag kang masyadong apologetic. Kapag sinabing apologetic, yung tipong casual ka, yung tipong sobrang professional mo. You know, the point is medyo pagiging jerk. Ang ibig ko sabihin, dagdagan mo yung pagiging jerk mo pagkausap ka niya. Ano ba yung ibig sabihin ng jerk? Yung ibig sabihin ng jerk is yung hindi ka nag-iingat sa mga salita mo, dire-diretso ka, kung ano nararamdaman mo, sasabihin mo ng direktahan. Parang pinapakita mo sa kanya na hindi ka takot sa kanya at hindi ikaw yung tipong employee at siya yung boss. Kadalasan sa inyo, di ba? Kasi kapag kausap nyo yung ex ninyo, para kayong mga employee, ano ibig ko sabihin? Kausap nyo ex nyo, hindi kayo uma-act like a boss, kundi uma-act kayo like employee. And being apologetic will never ever help you. Ang pinakamakakatulong sa'yo is being unapologetic. Okay? Number 3, last but not the least, make it fun and relax. Kapag sinabi kong make it fun and relax, easy. You just need to have some fun while being relaxed. Dahil hindi rin naman makakatulong dito yung masyado kang natataranta, nagpapanik, umiyak, emosyonal, masyado kang madamdamin, masyado kang madrama. It doesn't help you.
So, ang pinaka-suggestion ko, make it fun and relax. Just make sure na nagkakaroon ka ng fun during these days na ginagawa mo to. At nagiging relax ka lang. So, this is a very simple tactic psychologically to get your ex back. Pero bakit marami nagfe-fail? Simple lang. The very reason is because kulang sa commitment at kulang sa sipag, kulang sa tigas ng kalooban o maraming pagkukulang ko minsan. However, mababalik mo naman ang ex mo as long as meron kang psychological capability of doing this. So, maganda i-train mo ang sarili mo at para magawa mo yon, you need to apply these 3 things upang manipulahin ng ex pabalik sa'yo. So, yun lang for today. Sa mga nais humingi ng advice, magpa-schedule lang kayo sa aming page sa Philippine Dating Coach. Yo, thanks for watching.